Darating din talaga ang panahon na hihirap din talaga ang dating mayaman. Paano ba naman kasi ang dating touchscreen ang lutuan, ngayon ulingan na. Humirap na kasi yung dating nagpasosyal-sosyal. Paano ba naman kasi ang dami talagang utang. Tapos bukod sa mga utang, ang dami pa talagang mga hulugan. Itong video na to, matagal na talaga to, hindi talaga to ngayon. Nakaraang taon pa talaga tong video na to. Ito talaga yung panahon na sobrang hirap na talaga namin. Di man halata pero yun talaga ang totoo. Naputulan kasi kami ng kuryente dyan, tapos yung pambayad namin nagastos pa. Kaya ang nangyari, naputulan ng kuryente yung mayordoma ng bahay. Kaya wala na talaga magagawa, hahanap na lang talaga ng paraan para makapagluto. Ang naisip kong paraan dyan para makapagluto kami, bili na lang ako ng uling kay may ulingan man din kami. Ang hirap naman kasi talagang maputulan ng kuryente kapag hindi ka sanay sa hirap. Tignan mo na, nagsasaing nga ang mga mayordoma. Ginatungan ko nga lang yan ng mga kahoy sa ilalim para madaling maluto. Kasi kung hindi ko nga lalagyan, abutan pa tayo ng siyam-siyam dito sa pagluto ng kanin. Tignan mo nga naluto na siya agad in na lang ang kulang. Pagkaluto nga ng kanin, diretso naman tayo dito sa ulam. Ito naman yung tatrabahuin natin. Pasyensya na kayo, ito lang talaga yung ulam ng mga mahihirap. Manok-manok muna habang naputulan ng kuryente. Magiging masarap talaga yung ulam mo kapag naputulan ka ng kuryente. Kasi wala ka naman na iisipin na babayaran kasi putol naman ang kuryente. Hinugasan ko nga lang yung lulutuin ko ngayon dyan. Tapos ang isusunod ko namang hihiwain itong sibuyas. Yung sibuyas nga na ginamit ko dyan talagang luma na rin talaga. Hindi na kasi makabili kay humirap naman ang mayaman sa pamilya. Tapos na nga tayo sa sibuyas, dito naman tayo sa bawang. Pinagpupukpok ko nga lang dyan yung bawang bago hiwain. Siyempre, kapag magluluto ka talaga, hindi talaga mawawala yung sili. Nakakagana naman kasi talaga kumain kapag may sili yung ulam. Tapos na nga tayo sa hiwa-hiwa, dito naman tayo sa pag-init ng mantika. Kapag nga mainit na yung mantika na nilagay natin, pwede na natin tong isalang yung mga hiniwa-hiwa natin kanina. Tapos konting mekos-mekos lang yan, pwede nang ilagay yung manok. Bakit pa patatagalin? Dun din naman yan papunta. Tapos halu-haluin mo lang ng ganyan-ganyan. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Maluluto na agad. Tapos pagkulo niyan, pwede nang lagyan ng toyo para mabilis. Pagkalagay ko nga ng toyo, sinunod ko naman yung suka. Yung suka kasi talaga ang magbabalance sa alat, kaya hindi talaga pwede mawala yan. Tapos syempre, lalagyan din natin ng magic sarap para masarap-sarap din ba? Para mag-balance din yung alat tsaka asim, maglalagay din tayo ng asukal. Para din magkalasa yung sabaw, maglalagay din tayo ng Knorr Cube. Wala na. Kapag natikman mo talaga to, makakalimutan mo talaga ang pangalan mo. Sabaw pa lang talaga, ulam na. Tapos yung kanin pa namin dyan, grabing buhaghag Sino ba kasi talaga nagsaing yan na napaka-perfect man? Uy! Gaganahan ka talagang kumain yan kay grabing buhaghag ng kanin Tapos na nga tayo sa pagsandok ng kanin, dito naman tayo sa pagsandok ng ulam. Sinandok ko na nga lahat dyan, mamaya maunahan pa ako ng pusa. Dito nga lang kami kumakain sa upuan kasi wala pa talaga kaming lamesa niyan. Siyempre, bago kumain, magdasal muna talaga tayo. Excited na talaga kumain ng mayordoma ng bahay kay grabing gutom na talaga niyan. Pero kahit anong gutom mo talaga, kapag may anak ka, uunahin mo talaga siyang subuan. Kain muna kami habang hindi pa kami talaga nilalamok dito.